Good day mga sir. May customer kasi ako ngayon. Toyota Vios to. Pinabaan namin yung transmission. Kasi yung problema, pag nag-rev siya, sobrang ingay. Parang kumakalansing. Sabi niya, nangyari lang daw to nung ilang buwan bago after mapalitan ng transmission. CVT transmission kasi to, Toyota Vios 2018 dual VVT-i. So ninaba namin dahil nga may ingay, tapos malakas din yung leak dito sa oil seal, sa crankshaft oil seal. Sobrang lakas din, lakas ang bawas ng langis. So binaba namin yung transmission niya. Ito na yun. Ito, nabili na natin na to, surplus na. Pinalitan na ng buo kasi yung issue nito dati, yung nagka-problema to, stock up yung cambio, hindi na may cambio. So nasira na nga yung CVT chain niya, kaya nagpalit ng buong transmission. So ngayon mga sir, pinagawa nila, pinalitan ng transmission buo. Okay naman daw, ilang buwan okay naman. So ngayon pumunta dito, kumakalansing, check up namin yung pagbaba namin ng transmission. Kasi sa loob mismo ng transmission umiingay eh. So binaba namin. So magugulat kayo kasi nung pinapalitan daw nila to, first time mabuksan ng transmission, pinapalitan ng transmission, first time daw mabaklas yun kasi brand new nila nabili yung unit. So nagtataka kami kasi binili na namin tong flywheel. Ito yung flywheel nya, ito yung nakakabit na flywheel. Kung nakikita nyo yan, crack yan, paikot. Kulang na lang ay miwalay yan dito sa mismong gear ring. Yan o, hininang yan, may history ng hininang. Hindi rin tumagal yung hinang, nabasag ulit dahil nga sa cranking, panay crank siguro ko na pag nag-i-start, doon kasi ito napipersa pag nag-i-start eh, kasi dito tumatama yung gear ng starter. So alam kung nung pagkagawa to pinersa or nakalimutan tanggalin yung itong tornilyo na to ng torque converter. Sa 6 na pirasong tornilyo yan, pero kung matagal na rin nagbababa yung pinagawa nila, imposibleng makalimutan to. Pintataka lang kami kung bakit basag yan. Sabi naman ng customer dun sa kanila unang pinagawa, kasi nga brand new nila nabili yung unit. So no choice na, hindi na nila binalik kasi hindi naman na winaranty. Tama nga naman, hindi naman mawawaranty kasi transmission pinalitan. Ito kasi mga sir, hindi naman kasama to dun sa buong transmission. Hindi, itong flywheel hindi kasama to pag pinapalitan. Nakabibihira po kasi masira yan, yung flywheel na yan. Hindi ko lang alam kung yung gumawa yung may problema o yung mismong transmission may problema o wear and tear. Hindi na natin, basta sabi na mayari, solve na lang natin yung problema. So yun na nga, bumili kami ng, wala kasi mabiling brand new, surplus na lang binili namin na flywheel. So yan mga sir, surplus na lang. Kaya kasi siya umiingay dahil dito sa flywheel niya, tulong na lang umiwalay. So yun yung naging problema niyan, kaya binaba namin ulit. Tapos sinabay na rin namin mga sir yung oil seal ng crankshaft kasi sobrang lakas ng tagas. Puro sealant yan. Yung makikita nyo tong oil seal nya, ito pinuno ng sealant yan mga sir. Dapat pinalitan na lang ng oil seal nung binaba yung transmission, hindi na pinuno ng sealant kasi ganun din, madodoble na ng trabaho yung may-ari ay ng labor.
So yun mga sir, yun, pinapakita ko lang kung ano yung problema ng CVT transmission. Pero di ko alam kung wear and tear yan or sa gumawa. Di natin alam yun. So solve na lang natin yung problema para matapos sa pinalitan namin ng flywheel assembly. So yun mga sir, okay na mga sir, ito na yung BIOS na binaba natin yung transmission at pinalitan natin ng flywheel assembly dahil nga sobrang ingay na kumakalansing kapag nag-accelerator. So ngayon, papaandarin na natin kasi buo naman na lahat. Paandarin natin. Yan. Pag nirev to kasi mga sir, ganyan. Sobrang ingay, kumakalansing na. Gawa ng yung pag nag-rev ka kasi, lalakas din yung ikot dun sa flywheel. Kasi kasabay yung flywheel ng torque converter pag ikot. So nagkakaroon ng kalansing. Kasi nga basag na. Kulang na lang yung wala yung flywheel. So ngayon good na siya. Kahit anong rev, wala nang ingay. Yun lang pala yung naging problema nito. Sinolve lang na yung problema. Hindi na kasi binalik ni customer dun sa gumawa. Kasi marami din siya pinagawa. Yung mga concern niya di naman nawawala. So na-stress na si ma'am. Di niya na ibinalik. So pinakita na kasi namin kung ano yung problema. Saka yung mga pinagpalitan kasi nung nagpagawa siya, hindi sa kanya binibigay or wala siyang nakuha. So dapat binibigay natin yung pinagpapalitan or tatanungin natin yung may-ari, oh ma'am, sir, kailangan pa bang kunin? Kaya yun lang po yung ano natin. At least good na yung sasakyan. Yun lang po advice natin sa mga customer. Sana po maging makatulong or maging aral sa atin kapag nagpapagawa tayo ng sasakyan. Lagi niyong kunin yung mga pinagpalitan para may ano kayo, may kumbaga meron kayong history or meron kayong basehan na meron na kayong mga pinalitan at hindi na manghuhula ulit kung dalhin nyo man sa iba. At least yung mga pinagpalitan nandun sa inyo, sira man yan or ayos yan, pinagpalitan, mas maganda pa rin na kinukuha nyo. Yun lang po, maraming salamat po. Sana nakatuloy yung video na to. Toyota Vios Dual BBTI, thank you po. At salamat sa nakasubscribe lagi, nakaabang, nakasuporta. Please hit the notification para lagi po updated kapag may bago kong video na in-upload. Maraming salamat. God bless.